as we start, let's all stand up and sing for the Lord. For our first song, we will have God is Faithful. For the second song, There is One Gospel. And for our last song, we will sing Thank You, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood.
Let's sing, there is one gospel for our citizens. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan, the Son has rescued me. Oh, what a gospel, what a peace, my highest joy and my deepest need. Now and forever He is my life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling, all else I count but lost. For there were justice and mercy in Him, He saved me on the cross. No more I boast in what I can be, no more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found, the empty tomb still speaks. For death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now in my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when glory still I will see all this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when glory still I will see all this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Amen. Tunay nga ang dahil sa Ebanghelyo, ang lahat ng mga nagpapalataya ng Iglesia ng ating Panginoon ay nagkakaroon ng pagkakaisa. For our last song, let's sing Thank You, Jesus, for the blood.
separated to reach this one to one. But from the far side of the chasm, you held me in your side. And you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the Lord of life. Thank you, Jesus, He has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, lay inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, It has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonderful working power of the blood. The blood that causes sorrows and doors. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonderful working power of the blood. That causes sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, It has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. Into my heart was the blood of life. Glory
na naghahaya ng mga katotohanan at mga kabutihan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tayo po magbukas sa panalangin sa umagang ito. Let's pray. O dakilang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, sa umagang ito, muli ang aming mga puso at mga kaluluwa ay nandito po sa inyong harapan, sa trono ng iyong biyaya, sa trono ng iyong habag. Muling nagpapakumbaba, muling nagdanais ng iyong pagsakop, muling humihingi ng iyong pagkilos. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, na may pagpakumbabang puso, na may kababaang loob. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, na walang anumang bahid ng pagmamalaki. Batid mo ang lahat sa aming buhay at wala kami maitatago ng kahit ano sa iyo. Sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, batid mo ang lahat ng bagay, at kami ay ibubutubad na nakatayo sa iyong harapan. Kitang-kita ang hayag sa iyo lahat ng aming pagkatao at kapintasan. Subalit sa kabila ng lahat ng iyan, O Diyos, ay kamangha-mangha pa rin na pinipili mo kaming ibigin, na pinipili mo kaming akayin sa iyong bugtong na anak, na pinipili mo kaming tubusin at patawarin sa paulit-ulit naming mga pagkakasala at kahinaan sa inyong harapan. Sa halip na kami ay hatulan mo na, sa halip na kami ay ibaon mo na sa iyong kaparusahan at galit dahil sa aming mga pagsuway at pagrebelde sa iyong harapan. O Diyos, ang kabutihan mo, habag mo, pag-ibig mo, ang siyang nag-uumapaw sa aming buhay. Ang pag-ibig mo, ang habag mo, ay parang nakasakay sa pakpak ng hangin na napakabilis na lumalapit at pumupunta sa amin, samantalang ang iyong galit ay napakakupad, Panginoon, na umabot sa amin. O sino ang katulad mo? Tunay na napakadakila mo, Diyos. Napakabuti mo, kaya tunay kang karapat-dapat sa lahat ng aming pagpupuri at pagsamba. Sapagkat hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito o kahit anumang katiting ng mga bagay na aming nararanasan. Subalit ito'y patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Lalo higit ang iyong pagtutubos, ang iyong pagliligtas, ang iyong pagkilos at pagtawag sa mga makasalanan katulad namin na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Na sa kabila ng ang kapalit nito ay ang pagbibigay ng iyong bugtong na anak ng kanyang sarili. Kinailangan niya ng marito at magdalawang tao at iisin niya ang lahat ng panuya, paninira, pag-aaksa, pagpaparatang, maging ang kaparusahan at kamatayan ay kanyang binata at binuhat doon sa krus ng Kalbaryo upang matanggap lang namin ang iyong paglilinis at pagpapatawad ng aming mga kasalanan, buntok-buntok na kasalanan sa iyong harapan na hindi namin kayang pagbayaran. Subalit binayaran ng iyong buktong na anak sa pamamagitan ng kanyang katawan, dugo at buhay na inialay sa krus ng Kalbaryo. O anong pag-iisip ang meron kami kung naunawaan namin ang mga bagay na yan at hindi pa rin kami maglingkod sa iyo ng matapat. O anong puso meron kami kung maunawaan namin ang mga bagay na yan at kami magpatumpik-tumpik pa sa paglilingkod sa iyo. O anong damdamin meron kami kung naunawaan namin ang mga bagay na yan at hindi ka pa namin mahalin ng higit sa lahat. Panginoon, patuloy ka lang kumilos at mahusap sa aming mga buhay. Sa aming mga buhay na puno-puno ng kapintasan at pagkakasala
at kahinaan sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ugasan, niisip niyo po kami sa lahat ng aming mga karumihan. Nandito po kami, Panginoon, muling lumalapit sa inyo. Ang aming buong puso, ang aming buong isip, ang aming buong katawan at lakas, muli nandito kami sa inyo. Lord, akayin niyo po kami muli sa inyong bugtong na anak, sa inyong kalooban, at muli niyo kami pabadalin at bigyan ng kakayahang lumakad sa iyong katuwiran at sa iyong kalooban. O dakilang Diyos, hayaan niyo po na kung paano natutupad at nangyayari ang inyong kalooban sa langit, ay gayon din dito sa lupa at sa aming mga buhay, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming kalakasan, gamitin niyo po ang aming buhay, gamitin niyo po ang aming oras, gamitin niyo po ang lahat ng aming tinatangkilik para sa inyong ikaluluwalhati lamang. Huwag niyo pong hayaan na ito'y maagaw ng diablo, maagaw ng sanlibutan, at maagaw ng aming mga pagkakasala. Tulungan niyo nga kami na patuloy namin isuko sa inyo ito. Patuloy namin ialay sa inyo ang aming mga katawan na mga buhay na hain na siyang nagiging matuwid at karapat-dapat namin pagsiservisyo sa inyong harapan. Katulad ng sinabi ni Pablo, at ito'y magagawa lang namin kung hahayaan namin ang pagbabago sa aming mga kaisipan sa pamamagitan ng patuloy naming pagtanggap, pakikinig, pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Lord, salamat po sa araw na ito at sa umagang ito na muli ay ipinagkaloob ninyo ang kami magsama-sama at magtipon sa layunin na ikaw ay aming itaas, ipagdiwang at papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa bawat isa na maagang naghanda, bumangon upang makapiling ang bawat isa, lalo higit ikaw sa aming kalagitnaan, O Diyos. Muli sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu Santo, ikaw ay kumilos, ikaw ay sumamay, magpaalala sa bawat isa ng mga dapat po namin gawin, ng mga obligasyon po namin sa inyong harapan. At patuloy ko kaming hubugin sa wangis ng inyong bugtong na anak. At kami ay mamuhay ng mga katulad ng mga anak ng kaharian at hindi katulad ng mga anak ng sanlibutan at kadiliman. Sapagkat kami ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa amin, kaya't nararapat lang na kami ay lumakad sa iyong mga salita, sa iyong mga aral, sa iyong mga turo at doktrina. Kaya Panginoon, ikaw ang patuloy na magbukas ng mga puso at kaisipan sa aming kalagitnaan, sa mga bata, sa mga matatanda, Panginoon. Wala po kayong papalagpasin sa kapag ninyo at biyaya. Kilusin po ninyo ang bawat isa. At hayaan po ninyo na sa aming mga puso ay patuloy na maitanim ng paulit-ulit ng maraming beses habang kami ay may lakas at buhay ang inyong ebanghelyo, ang inyong mga salita, na maitanim ito na tulad ng isang binhi. At ito po ay inyong patubugin, palaguin, at pabungahin ng mga katwiran na nakalulod sa inyo. Pagpalain po ninyo ang aming pagtitipon, pagpalain po ninyo ang bawat isa, at patuloy dalangin ko, tatagpuin po ninyo ang inyong mga anak sa lahat ng kanilang mga suliranin at kabigatan na kanilang dala-dala ngayon sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga adhikain at naisin at pagnanasa sa buhay, nawa lahat ng ito ay maging ayon sa inyong salita at sa inyong kalooban, at inyong ipagkaloob lahat ng ito sa tamang panahon na inyong itinagda. Katagpuin niyo rin, O Diyos, ang inyong mga anak sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan niyo po na
sa inyong mga anak na nagtatapat ay inyo pong ibigay at higit pa ng masagana upang Panginoon sa kanilang buhay ay patuloy nilang maranasan ang inyong kabutihan at mga pagpapala. At kung hindi man, O Diyos, Ikaw ang magbigay sa amin ng lakas at katalinuhan upang ang sitwasyon ng buhay na inyong ipinapahintulot sa amin ay amin pong madaanan at malagpasan ng kalugod-lugod sa inyong harapan. Tulungan niyo rin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa inyo. Sa habag mo at biyaya, O Diyos, batid namin na katulad namin hindi sila karapat-dapat. Subalit kami naninigluhod sa inyo, nanaway sila rin ay tawagin po ninyo sa inyong dakilang pagliligtas. Akayin po ninyo sila. Tulungan ninyo na ang aming pagtotoo, ang aming pamumuhay ay maging instrumento upang ang inyong ebanghelyo ay maihatid sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo rin kami na magkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa kanila ang iyong katotohanan. At gayon din, sila ay aming maimbitahan dito sa inyong mga pagtitipon na itinalaga sa inyong iglesia. Tulungan niyo rin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, O Diyos. Tatagpuin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman, patuloy hipuin at pagalingin sa mga sakit na ito. Katulad ni Sister Josie, Panginoon, salamat at nandito na siya ngayon. Patuloy niyo po siyang palakasin at bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon. Ibigay niyo po sa kanya ang nararapat na makapagbibigay lunas, lubos na lunas sa kanyang karamdaman. Gayun din yung ibang may mga karamdaman, Panginoon. Abutin niyo po sila, yung may mga simpleng sipon, sakit ng ulo, ubo, lagnat, sa habag mo at biyaya, Panginoon, ang inyong pong pagpapagaling sa kanila. Ang aking asawa, Panginoon, patuloy, tulungan mo siya sa kanyang EMJ na patuloy nawa ay makasumpong po kami ng isang manggagamot na tunay na makakapagbigay ng lunas sa bagay na ito. Tulungan niyo rin si Madam Cecil, O Diyos, sa patuloy niyang pakikipagbaka at nawa ito na yung mga huling bahagi ng kanyang pakikipagbaka sa kanyang breast cancer, Panginoon. And we pray and we ask by your mercy and grace that you would make her cancer-free as soon as possible, Lord. Alam po namin na walang imposible po sa inyo. Tulungan niyo rin yung si Ma'am Lina, ang aking mama, Panginoon, sa pagpapagaling niya at patuloy na pagpapagamot sa kanyang mga mata. Gayun din ang kanyang kalusugan nawa ay patuloy niyo pong ibigay sa kanya ng matiwasay. Gayun din, O Diyos, salamat po sa lahat ng mga nagmamahal at nakikibahagi sa gawain ito. Ang pagpapala niyo po ay pagkalugpunin niyo sa kanilang mga buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos, mahal ka namin, O Diyos, at wala kaming ibang nais kung hindi ang patuloy na maitas ka sa aming mga buhay. Patuloy ka nga kumilos at tumawag ng mga individual at mga pamilya sa iyong dakilang pagdiligtas at pagdilingkod sa iyo. Upang makasama namin sila sa mga pagtitipon at ministeryo ng gawain ito. Lalo higit sa mga nakakaabutan po namin at nababahagian. Ikaw po ang patuloy na magpalambot at magbukas ng kanilang mga puso. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, Maranatha at Diyos na si Jesus. Amen. Aming kabanatang 51, talagang 1 Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong pagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo ako lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng
nagsasalita ka, at maging malinis pag humahatol ka. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap, at sa mga kubling bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa hiyelo. Amen. Salamat po. Ito po ang salita ng Diyos. Good morning po sa bawat isa. Ay maaari na makaupo. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Ang ganda, ano? Sabi niya, behold, thou desirest truth in the inward parts. So, isang patunay na ang katotohanan ay hindi nagsisimula sa panlabas. Amen? Kundi ito po ay sa biyaya at habag ng Diyos, ang katotohanan ay sinisimulan po ng Diyos sa ating panloob o sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, sa ating buhay. Kaya sa ating pagbabahagi ng mga salita ng Diyos sa maraming tao dito po sa lugar ng Santa Rosa at doon sa lugar ng Escalera ay umaasa lang po tayo sa Diyos sa kanyang pagkilos. Amen? Sapagkat ang kaya lang po natin ay ibahagi ang salita ng Diyos sa panlabas. Yung tinatawag na outward call. Ano po? Yung gospel call externally. Pero yung kung inward call ay sa Diyos po yun. Hindi po tayo yun. Kaya hindi po natin pinipilit ang sinuman o minamanipula para makita lang na magkaroon ng resulta yung pangangaral po natin sa kanila. Sapagkat ang pangangaral po natin na ginagawa ay magkakaroon lamang ng bunga kung yung pagkilos ng Diyos sa loob at sa puso ng tao ay masusumbungan. Subalit, iwalay sa pagkilos ng Diyos sa puso ng isang tao ay yung pangangaral po natin ay hindi magkakaroon ng bunga sa mga tao kung hindi po nakakatanggap ng inward calling ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat maliban sa outward call ay nakatanggap po natin yung inward call. At mamaya matatalakay din po natin yan sa ating paksa. Tayo po ay nasa aklat ni Santo Tiago. Okay? Nasa aklat tayo ni Tiago na tinatawag na Santiago ng karamihan. But in fact, ang pangalan niya ay hindi Santiago, hindi Tiago. Ayon sa napag-aralan po natin nung nakaraan. St. James or Santo Tiago. Kaya lang, naging Santiago ako sa paglipas ng panahon. But originally, siya po ay si Tiago. Okay? Nasa talatang 11 na po tayo. Kaya sa ating teksto ay babasahin natin ang talatang 11 hanggang 27. Lord willing, kung hindi po tayo mapapahaba, tatapos na po natin ang chapter 1 ng James. Ano po, napakabuti ng Diyos. But pipilitin po natin na maging mabilis ito. Babawi ako, napansin ko last week, napahaba yata ako, no? So, babawi po tayo ngayon. This time, pag-aaralan po natin ang pananampalataya na nagbubunga ng mga katwiran na nakalulod sa Diyos. The faith that produces righteousness. Ano po? Marami pong uri ng pananampalataya. Subalit ang tunay na pananampalataya, ito po ay nagbubunga ng mga katwiran na nakakalugod sa Diyos. Verse 19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not righteousness of God. Wherefore, lay apart
or lay aside all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any man be hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Amen. If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Tayo po madaling manalangin. Father in heaven, Lord God, once again we thank you for this wonderful time that you have given to us to be able to delve into your word and meditate upon it and study it and discover the beautiful truth that are therein. And we ask that you would give us the guidance and the leading of the Holy Spirit, that you would illumine us with the truth of your word and help us to grow and be more knowledgeable on it, so that we could apply it in our lives and let others see the light of Jesus that is in us. We ask that you bless this time and open each heart and minds and give us the understanding of your word. For in Jesus' name we pray all these things. Amen. The righteousness or the faith that produces righteousness in the sight of God. So marami pong uri ng pananampalataya po, at ang mga maraming pananampalataya ay na hindi naaayon sa salita ng Diyos ay mga pananampalatayang huwad at hindi tama. Ano po? May mga tao na pananampalataya nila ay nasa mga mangaral. May mga tao na may pananampalataya sa mga celebrities. May mga tao na may pananampalataya sa mga ideology or ideology, katulad ng LGBT, ano po, at marami pong iba. At may mga taong may pananampalataya sa siyensya. At lahat ng yan, mga kapatid, ay mga pananampalataya. But kung ano man ang paniniwala o pinaniniwalaan ng tao, yun ay ang kanilang pananampalataya. Marami rin tao na ang pananampalataya nila ay nasa salita ng Diyos. At napakaganda kung ang ating pananampalataya, una, ay nasa salita ng Diyos. At ito'y nagiging gabay natin sa paniniwala natin sa iba't ibang bahagi ng buhay. At kung ang pananampalataya natin ay nasa salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga bagay-bagay na ating naririnig at nakikita. Okay? Now, sa ating pag-aaral ng nakaraang mga linggo dito sa James chapter 1, napag-aralan po natin ang patungkol sa pananampalataya. Na kung saan ang pananampalataya na ating tinanggap ay pananampalatayang nagtatagumpay. Hindi ito matalikod, lalo na sa oras ng pagsubok at kahinaan. Ang pananampalataya nito ay pananampalatayang may kagalakan kahit sa gitna ng mga pag-uusig. Ito'y pananampalataya na may kasiyahan sa Diyos.
kahit na sa oras ng pagtitiis at paghihirap. Sapagkat ang pananampalataya nito ay galing sa Diyos at hindi po galing sa atin. Kaya ang pananampalataya nito ay pananampalatayang matibay at nagpapatuloy. Bagamat sa ating buhay, mga kapatid, may mga pagkakataon dahil sa ating kalagayan na tayo ay hindi pa perfecto sa harap ng Diyos, kung kaya may mga pagkakataon na ang paghawak natin sa pananampalataya nito ay nagiging maluwag. At may mga pagkakataon na atin itong nabibitawan. Subalit, bilang namamanampalataya, hindi tayo nagpapatuloy sa kalagayan yun. Magkaiba po yun. Yung mga tao na nagpahayag ng paniniwala sa pananampalataya ito, subalit kanilang binitawan at tinalikuran, magkaiba po yun. Yung tunay na nakasumpong ng pananampalataya ito, bagamat may pagkakataon sa kanyang buhay na parang tumatalikod siya na bibitawan niya itong pananampalataya ito, subalit dahil sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, ay muli niyang hinahawakan, binabalikan, at nagpapatuloy sa pananampalataya nito. Kaya sabi niya rito, sa review po tayo konti, mga kapatid, dito sa verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and whole, needing or wanting nothing. This is talking about this faith, mga kapatid, na dahil alam natin na ang ating pananampalataya sa Diyos ay tunay, kaya nagkakaroon tayo ng kagalakan sa ating mga kapagsibukan at ang pananampalataya nito, inihahatid tayo sa mahabang pagtitimpi at pagtitiis para sa Diyos. At habang ito ay ginagawa natin, tayo ay lumalago, nagmamature sa harap ng Diyos. Sabi niya, but let patience have her perfect work. So ito yung perfect work nitong pananampalataya nito, na inihahatid tayo sa kalagayan na nagkakaroon tayo ng mahaba at matatag na pagtitiis at pagtitimpi sa harap ng Diyos. Kaya sabi niya, needing nothing. Ibig sabihin, dahil nasa atin ang pananampalataya nito, we don't see any more or anything that we need more than this faith. Ibig sabihin, pag sa mga sitwasyon po natin at kalagayan sa buhay, kung nasa atin itong pananampalataya nito, sapat na po ang pananampalataya nito para tayo ay magpatuloy sa pagtitiwala natin sa Diyos na itatawid tayo sa anumang kalagayan natin. At sabi niya, kung hindi natin ito lubos na maintindihan, ask for wisdom. Hingi tayo ng wisdom. Kung hindi ka humihingi, hindi ka bibigyan. Yun po yung sinasabi niya. Kaya, patuloy tayong humihingi sa Panginoon. And then, binigyan ng babala yung mga mayayaman. Ano po? Sapagkat malaki ang tendency ng mga mayayaman na magtiwala sa kanilang salapi at tinatangkilik sa halip na magtiwala sila sa Panginoon. Maraming mga tao, lalo na yung mayayaman, minsan hindi na nila naiisip na kailangan nila ang Diyos. Alam niyo ba, nagulat ako a few days ago, nakita ko na si Elon Musk daw, kilala niyo si Elon Musk, di ba? Yung may-ari ng Star, ano ba yun? Star Satellite ba yun? Yung internet niya na via satellite. Tapos siya rin yung may-ari ng Tesla. Yung di kuryente, electric na mga sasakyan. Si Elon Musk daw, kung gagastos daw siya ng 1 million a day, listen to this,
This is jaw-dropping. Talagang mapapanguna ka. Kung gagastos siya daw ng 1 million a day, how much is $1 million a day sa pera po natin? Sabihin na natin 55 million pesos. Kung bibigyan ka ng 55 million pesos, kapatid, at kailangan ubusin mo sa isang araw, kaya mo? Baka sumuko ka sa pagiging mayaman. Di ba? Kasi kung hindi mo kaya, sasabihin sa iyo, pag hindi mo naubos yung 55 million sa isang araw, ikaw ay ikukulong ng habang buhay. So, kaya mo. Bibigyan ka ng 55 million araw-araw. Kailangan gastusin mo yan araw-araw. Hindi ka magtitira ng kahit ano. Siguro hindi mo tatanggapin, di ba? Kasi pag hindi mo nagawa, ikukulong ka eh. Kung gagastos daw si Elon Musk ng $1 million a day, kahit mabuhay daw siya ng 1,300 years plus, ay hindi siya mauubusan ng pera. Gano'ng maraming pera yun, mga kapatid. Kaya si Elon Musk daw, yung kayamanan niya, kaya niyang solusyonan ang poverty problem ng buong mundo. Sipin nyo kung gano'ng maraming pera yan, nasa isang tao lang, mga kapatid. Ano? Kaya ang babala na ito sa mga mayayaman, ay ganun-ganun na lang. Sapagkat may tendency na sa halip na pag nasaan nila yung buhay na walang hanggan na pinangangaral ng maraming mga naghihikahos na mga ngaral. Di ba? Ito yung naghihikahos na mga ngaral. Ang sabi niya, believe in the Lord and you will have eternal life. Marinig ngayon ng milyonaryo ito katulad o milyonaryo katulad ni Elon Musk. Ano yung sinasabi ng taong ito na believe? Tingnan mo nga yung buhay niya, ganyan ba yung nananampalataya sa Diyos? Diba? So nakita niyo po yung kaibahan, mga kapatid. Nakita niyo yung tendency ng isang mayaman na pwede niyang tingnan ng ganun-ganun na lang yung mga mangangaral, lalo na yung mga naghihikahos na mangangaral, kasi marami pong mga mangangaral na naghihikahos, mga kapatid. Hindi lang itong mangangaral na nasa magandang kalagayan. Naalala ko, nung nagsimula ako rito, talagang problema namin, yung pangangailangan namin sa araw-araw. Recently, may dinanong akong conference, nakita ko, ang dami mga mangangaral na yung mga sapatos nila, talagang kupas-kupas, yung iba, may sira pa, yung iba, luma, talagang, pero nakita ko, nagpapatuloy sila sa Panginoon. Meron ito, mga naka-safety shoes pa. Mga mangangaral, naka-safety shoes. Naalala ko, nung bago kami mananampalataya, nagsisimba kami na gumagamit ng pinaglumaan safety shoes. Mukha kasi pang church. Pero yung mga nakakalam, alam nila na safety shoes yan. Pero pag hindi masyadong alam na pang-construction pala yan. But, paano, di ba? Sa isang mayaman na magkakaroon sila ng ganung respeto, di ba? Sa mga aral na gayon. Yun ang babala ni Tiago, ni James, dito sa mga mayayamang ganito. Na yung tendency sa kanila na i-reject yung mensahe ng Ebanghelyo ay napakalaki dahil sa kayamanan kanilang tinatamasa. But we need to realize that everything comes from the Lord. At dapat hindi tayo maging mahigpit ang hawak sa mga bagay na ating tinatangkilik. Dapat bukas palad tayo, lalo na pagdating sa gawain ng Panginoon. Okay? At pinaliwanag na kung saan ang lahat ng bagay na ito tinanggap natin dahil niloob ng Diyos sa ating buhay ito nung tayo ay kanyang ipanganak spiritually. When God gave us spiritual life, when God allowed us to experience spiritual resurrection, when God birthed us spiritually, or nung ipanganak tayo ng Diyos mula sa itaas, ang sabi niya, lahat ng bagay na ito ay nasa atin. So, ibig sabihin, meron tayong kakayahan, mga kapatid. At ang patuloy na mga kahayagan nito sa ating buhay, hindi lang yung kagalakan sa gitna ng pagsubok,
kundi yung sinasabi rito sa verse 19 na tayo ay maging mabagal o mabilis sa pakikinig at mabagal sa pagsasalita at mabagal sa galit. Napakagandang paalala, no? Kasi iyan ang iniuna ito dahil ito ang isa sa mga pinakakahinaan ng bawat isa sa atin. Na minsan konting bagay lang, agad-agad nandun na tayo sa mga pananalitang hindi maganda sa pandinig, hindi mabuti sa harap ng Diyos, at nandun na tayo sa emosyon na hindi nakakalugod sa Diyos. Alin yun? Yung galit. Napakadali natin magalit, napakadali natin umalsa, lalo na kung alam natin sa isang tao na paulit-ulit na lang sinasabihan at pinapaalalahanan o sa mga anak natin o sa mga family members natin na napakabagal matuto, napakatagal makinig, napakadali natin umalsa at magalit. O kung halimbawa, meron ng kapitbahay na kasaway, na pag nagwawali siya ay nilalaksan niya yung hampas doon sa tahi ng aso para mapunta dyan sa tapat ng bahay mo at ikaw na lang magsalo. At minsan yung mga bagay na ganyan, mga kapatid, nagdadala sa atin sa kalagayan na kung saan yung galit natin ay hindi natin makontrol. Tingnan po ninyo yung sabi dito sa verse 20, "For the wrath of man worketh not the righteousness of God." Kita po ninyo? Kaya dapat pag nararamdaman natin yung galit natin, agad-agad dapat hinga ng malalim. Lord, tulungan niyo po ako. Dapat ganun ka agad. Kasi kung hindi natin gagawin, sasabog ka agad tayo. At sa mga taong laging sumasabog, laging gumagat, nagagalit, napakahirap po nilang pakitunguhan. Kasi hindi mo alam kung paano pakikitunguhan. Kasi minsan, simpleng bagay lang, nagagalit na. Kaya, dapat po bilang mga Kristiyano, we need to learn, study how to tame our anger. Kontrolin natin ang ating galit. This morning, yung devotional na binabasa ko kay Charles Spurgeon, ang sabi niya, tingnan niyo yung Diyos, ang sabi niya, yung kanyang biyaya ay sabi niya parang hipo-hipo na ang bilis ng dating sa buhay natin. Di ba? Hindi pa natin hinihingi. At kahit tulog tayo, wala tayong alam sa mundo. Yung biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin, di ba? Kanina, pag-gising natin, malakas tayo, matino tayo. Ngayon na, dito tayo sa church, di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos. Pero naalala mo ba lahat ng mga kasalanan na ginawa natin kahapon? Kagabi hanggang ngayon? Pero nasaan yung galit at kahatulan ng Diyos? Yun ang sinasabi ng devotion na ito kanina. Kaya kanina umaga talagang nagpupuri ako sa Panginoon. Kasi alam natin, dapat tayo doon sa galit ng Panginoon eh. Pero napakakupat, napakabagal ng galit ng Diyos at kahatulan ng Diyos sa buhay natin. Kabaligtaran ng biyaya niya na napakalinis naman sa atin. Kaya mga kapatid, lagi natin ipasok sa ating puso at sa ating isip na ang Diyos talagang tunay siya na karapat-dapat sa paglilingkod natin. Tama? Kaya sabi niya nito, yung galit natin, it does not work the righteousness of God. Ibig sabihin, kapag kinonsinti natin o hinayaan natin yung emosyon ng galit na gumawa sa buhay natin, hindi natin kinontrol, sigurado patutunguhan natin sa lungat sa kalooban ng Diyos. Ano yung solusyon? Ito sinabi niya, be swift to hear and slow to speak. So ibig sabihin, bago ka pumitaw ng mga salita, lalo na paggalit ka, mag-isip-isip ka muna. Alalahanin mo muna yung mga salita ng Diyos na tinanggap mo. Para pag bumitaw ka ng salita, ay hindi para lalong pagdingasin yung apoy ng galit. In fact, sabi sa Proverbs, sabi niya, slow or a soft answer turns away wrath. Di ba? Yung malumanay na
sagot, ang sabi niya ay amo niya yung galit. Inaalis niya yung galit. So, i-practice po natin yun, mga kapatid. And then verse 21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Basahin ko dito sa ibang salin para makita po ninyo, no? Ilang salin ang binasa ko dito para maunawaan ko itong talatang ito. Ang sabi niya rito sa isang salin, for this reason, putting away all dirty behavior and the overflow of evil. Yun pala yung ibig sabihin niyan, mga kapatid. Yung filthiness, yung dirty behavior. So, kasama na yung galit dyan. Kasama na yung kalaswaan dyan. Kasama na yung masamang pag-iisip dyan. Yung all of the dirty behavior. Mga kapatid, ang sabi niya, alisin natin. Di ba? Lalo sa harap ng Diyos. Kagaya ngayong linggo, dapat nandito tayo sa bahay ng Diyos. Di ba? So, we should lay aside all the dirty behavior and yung superfluity of naughtiness, the overflow of evil. Again, sa napag-aralan natin ng nakaraan, saan ang gagaling yung overflow ng evil? Sa loob natin. Tama? Mula sa kalikasan nating makasalanan. Okay? So, yan ay para masolusyonan yung binanggit niya na be slow to speak and slow to anger. So, para magawa natin yan, gawin po natin ito. Itong solusyon na binigay niya. Ano? Lay aside all things that are against the will of God. In fact, dito sa isa, sabi niya, excess evil. Excessive evil. So, nakita po ninyo mga kapatid, ano? So, kasama na dyan, yung pagtatanim ng sama ng loob, yung hindi marunong magpatawad, yung kung ano-ano pang mga bagay na nagdudulot sa ating buhay ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. In fact, lalo na yung pagpapatawad. Amen? Minsan hindi ganun kadali yung magpatawad. Minsan, meron din tayo mga pinagsususpetsahan na para bang sila yung gumawa ng mali sa atin. At tuwing makikita natin sila, nakakaalala natin yung nangyari sa atin na mali, pero pinagsususpetsahan na natin sila. But every time we see them, nagkakaroon tayo ng kirot sa puso na ito yung ito siguro yung gumawa sa akin ito eh. But hindi naman tayo sigurado dahil hindi natin nakita ng actual, pero parang sigurado tayo kasi nasa nila lahat na parang qualification natin para gawin yung masama na yun sa atin. Naunahan yung sinasabi ko, at every time na makita natin sila, ito yung gumawa sa akin ng ano eh. Mga kapatid, we need to learn how to forgive. That is putting away. One way to put away all this, sinasabi dito na dirty behavior or wrong behavior. Or dito sinasabi na filthiness, karumihan sa harap ng Diyos. And the overflow of evil, yung sinasabi dito. Take into your souls without pride, or take into your souls humbly the word, the implanted, sabi ito, or engrafted word, being planted, is able to give you salvation. Okay? So, kung ang salita ng Panginoon, ang ebanghelyo ng Panginoon, ay nagbigay sa atin ng pagliligtas, how much more sa mga problema or suliranin sitwasyon natin sa buhay. So, if we have the enough faith to trust the Word of God for the salvation of our souls, therefore, the Word of God is also sufficient. And we could also trust it for the other issues of our lives. Verse 22, be doers of the Word, and not hearers only, deceiving
your own selves. So, napaka-importante nito, mga kapatid. At ito'y hindi sinasabi sa lahat. Ito'y sinasabi lang sa mga na kay Kristo, sa mga nagpapakilala mananampalataya. Anong sinasabi niya rito? Sumunod tayo. Ibig sabihin, kapag narinig natin yung salita ng Diyos, kapag nakita natin yung dapat natin gawin sa salita ng Diyos, dapat sumunod tayo. Ang sinasabi niya rito, kapag hindi tayo sumusunod, kapag pinapatagal natin, kapag nagmamatigas tayo, ang sinasabi niya rito, niloloko natin yung ating mga sarili. Sino rito ang hindi pa naloko? Sino rito ang hindi pa nabutol? Naalala ko tuloy, nung may in-order ako sa online, ang pinadala sa akin, ano ba yung laman niya, mami? Yung toilet cleaner. Umorder ako ng speaker. Toilet ba? Para dito sana sa church ito, ganito. Dumating toilet cleaner. Kaya nadoble ako dito, nadoble gastos ako dito. Sino dito hindi pa nabudol? Hindi maganda yung nabubudol, di ba? Hindi maganda yung pakiramdam na pag nalaman mo, niloloko ka. Di ba? Pero ang sinasabi nito ni James, mga kapatid, hindi iba ang lumuloko sa atin. Tayo mismo. Kapag hindi natin sinusunod yung makasalita ng Diyos na ating nalalaman at natutunan. So kapag sinabi sa atin na ito yung dapat mong gawin bilang mananampalataya, and then we delay, we deny. Sa halip na sumunod tayo agad, ang sabi niya sa harap ng Diyos, ang niloloko natin ang ating sarili. Now, ano yung mas masakit? Yung niloloko ka ng ibang tao o niloloko mo yung sarili mo? Para bang yung mga taong nag-fall in love, di ba? Doon sa hindi tama na dapat sila ma-fall in love. Tama? Anong tawag natin sa kanila? Itong mga to, nagpapakabulag sa pag-ibig. Nagpapakaanga-anga sa pag-ibig. Naalala ko, may kaibigan ako noon. Itong kaibigan ko ito, Kristiyano siya. Mananampalataya siya. Nakapag-abroad siya. And then doon sa abroad, siya ay napaibig ng isang may asawa. Ang problema, nung nalaman niya na may asawa na siya, alam niyo ang gusto niya? Gusto niyang agawin sa kanyang asawa. Nakipagkita siya sa akin, sabi niya sa akin, tulungan mo ako. Kasi di ba natin mo kong tinulungan? O ano ba problema mo? Sabi niya, meron akong love. O nasaan siya? Sabi niya, ayaw na niya sa akin. O ayaw pala sa iyo eh. Gusto mo sapakin kita sa mukha? Ayaw na pala sa iyo, hakagulin mo ba? Pero mahal ko eh. Sino ba yan? Taga noon. May asawa. May asawa pa. Sa pakita kaya talaga kita para mag-ising ka. Diba? Anong ginagawa niya? Niloloko niya yung sarili niya. Kahit alam niya yung katotohanan, pinagpipilitan pa rin niya yung nararamdaman niya na kahit hindi tama. Diba? At tingin natin sa mga ganon, niloloko niya yung mga sarili natin. And most probably, all of us went through that situation. At ngayon, pag binabalikan natin, ano nasasabi natin? Napakatanga po ng sitwasyon. Tama? But that is what we're doing whenever we learn something from the Word of God and we do not submit ourselves to it. Kaya sabi niya, be ye doers of the Word and not hearers only, deceiving your own selves. Verse 23, for if any be a hearer of the Word and not a doer, he is like to a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Nakita na kayo sa social media, yung mga short videos, na yung mga kasama nila ay bibiruin nila, lalagyan nila kung anong guhit sa mukha, sasabihin nila, uy, may dumi ka galing rin, tapos meron palang lipstick o uling, tapos nalabas sila pupunta ng grocery.
Tapos yung buhit sa mukha nandun. Tapos itong babae, no, lakad ng lakad sa grocery, hindi niya alam puro pala ng buhit yung mukha niya. Nakakita na kayo mga social media na ganyan. Tapos, pagdating sa grocery, yung mga nakakita sa kanya, siyempre natatawa. Tapos, yung gagawin niya, akala, hiningiti lang siya, hiningiti rin siya. Ganun yung sinasabi rito. Nagsalamin ka, tumingin ka sa salamin, nakita mo yung dumi, pero hindi mo tinanggal, hindi mo inalis. Ang sinasabi niya rito, ganun din. Napakinggan mo yung salita ng Diyos, nakita mo yung buhay mo, nakita mo yung mga bahagi ng buhay mo na kailangan ituwid dahil may mali, pero wala kang ginawa. Yun ang sinasabi niya rito. Straightway, sabi niya, forget what manner of man he was. Binaliwala mo. Hindi mo binigyan ng halaga at pansin yung sinabi ng salita ng Diyos. And then, sabi niya, verse 25, for whoso looketh into the perfect law of liberty. Ano yan? Salita ng Diyos yan. Yung perfect law of liberty. And continueth. Ayan na naman yung salitang continueth. Sa ibang salin na nakasulat, persevere. Nagbabaka. Hindi lang siya nagpapatuloy, kundi habang nagpapatuloy siya, meron siyang pagtitiis. Bakit? Hindi sa lahat ng panahon ay masaya at magaan ang pagpapatuloy. In fact, maraming panahon na ang pagpapatuloy ay hindi ganoon kasiya-siya. Kundi maraming pagkakataon ang pagpapatuloy may kabigatan, may pagtitiis. Pero ang sinasabi niya rito, yung tao, sabi niya, na tunay na tumitingin to the perfect law of liberty. Ibig sabihin, yung tao na talagang hinahanap yung kanyang sarili sa salita ng Diyos, okay, ay nagpapatuloy siya. Continueth therein, being not a forgetful hearer, but a doer of the word. So, yung mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, but they are not a doer of the word of God, ano sila? They are called forgetful hearers. Makakalimutin. Pero hindi yung nakakalimutan na nakalimutan, kundi sinadyang kalimutan. May mga bagay kasi tayong nakakalimutan eh. Di ba? Pero iba yung mga bagay na kinakalimutan natin. Yung tinatawag nilang selective memory. Ako, marami na akong mga bagay na nakalimutan. Minsan si misis ko, may mga ikukwento siya na makahalagang bagay. Pero, sana napapatapos ko ng misis ko pag nakakalimutan ko. Naalala mo nung mag-isama na ba tayo nung may binigay kang t-shirt sa akin? Na kay Papa? Mag-isama na tayo, hindi pa. So may binigay yung t-shirt sa akin si misis ko, hindi pa kami mag-asawa. So hindi ko malaman, mga kapatid, hindi ko natandaan yung t-shirt na yun. At nakita ko na kay Papa ko siya sinusuot. Siyempre, kung ikaw, yung boyfriend mo, di ba? Binigyan mo ng... Tapos yung ba yung unang gift mo sa akin? Unang gift mo ba yun? Hindi naman. Nakalimutan mo na rin, buti na lang. Parang isa sa mga unang gift niya. So nakikita niya na kay Papa. Ngayon, kung nakikita niya na kay Papa, nagdaramdam siya. Sabi niya, ayaw mo ba yung gift sa'yo? Huwag ko anong gift. Siyempre, magaling sa'yo, gusto ko. Sabi niya, ibang na kay Papa yung t-shirt. Sabi siya, isip-isip ko lang, gift mo ba yan? Hindi ko talaga maalala. Kaya mga kapatid, minsan ganyan tayo eh. May mga nakakalimutan tayo. Okay lang yung nakalimutan natin, di ba? Let's make it up. Pero iba yung mga bagay na sinasadya lang natin kalimutan at ayaw natin tandaan. Yun ang masama. Yun ang mas masama. Lalo na pagdating sa salita ng Diyos. At yung kalagayan na yun,
na patuloy nandun tayo sa ganung gawain na linggo-linggo na lang, kinakalimutan natin yung salita ng Diyos, napakadelikado po yan sa harap ng Diyos, mga kapatid. Hindi ang karakter ng isang tunay na tumanggap ng pananampalataya sa Diyos. Okay? Verse 25, last part. Being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in all his work. He will bless in whatever he do. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman siya naghahanap ng perfect na pagsunod. Alam ng Diyos na hindi tayo magiging perfect habang nandito tayo sa lupa. Pero yung nagpapatuloy tayo sa pagsunod, kahit na tayo ay nadadapa at nagkakamali, pero nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsunod, mga kapatid, yun ang hinahanap ng Diyos. At yun ang pinagpapala ng Diyos. Now, hindi ibig sabihin dito na yung pagpapala, yung katulad ng sinasabi ng mga sinungaling ng mga gawa dyan sa mga iba't ibang mga gawain dyan, na, o kita nyo, pagpapalain kayo, ibig sabihin nito, yayaman kayo. No! Hindi ganun. Pwede ganun, but hindi ibig sabihin na ganun talaga. Ang pagpapala na sinasabi nito is more spiritual than material. Ibig sabihin, lalo ang lalago at magkakaroon ng kasiyahan at kagalakan sa paglilingkod mo sa Diyos. Habang siya'y nakikilala mong lalo sa iyong buhay, lalo kang nagagalak na paglingkuran siya. Yun ang ibig niyang sabihin. At malay mo, yung isang ibig sabihin nito, yung mga panalangin mo sa Diyos ay tutuparin. Alam niyo ba may mga panalangin tayo na maaaring dito pa rin hindi sagutin ng Diyos sa lifetime natin? Maaaring sagutin ng Diyos after ng lifetime natin. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba na meron isang missionary sa, nakalimutan ko yung kung sino sa mga missionary nabasa ko. Meron isang missionary sa lugar ng Myanmar na yung pag-mission niya doon sa lifetime niya hindi naging mabunga. Pero pagkatapos ng buhay niya, doon nagbubog Kristyanismo sa lugar na yun. Kaya mga kapatid, don't be disheartened. Kung may panalangin ka, Lord, bakit wala pa po yung panalangin ko? Keep trusting God and keep praying. Amen, mga kapatid? Kaya mga kapatid, sabi niya, this man shall be blessed in his deed. If any man, verse 6, if any man among you seem to be religious, now, dumating na siya sa salitang religious. Kasi ang pinag-usapan dito, pananampalataya. Okay, tandaan niyo, ang buong paksa ng chapter nito ay yung pananampalataya natin, yung buo ng pananampalataya natin. Now, if any man seem to be religious, and breatheth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. So, bumalik siya sa mga sinasabi niya kanina, parang nilireview niya. So, walang kabuluhan ang pagiging religious natin, walang kabuluhan yung paggawa natin ng mga tinatawag na proseso ng ating pagsamba, katulad ng pag-awit, panalangin, at pakikipag-fellowship sa iba. Kung ang sinasabi niya rito, wala namang preno yung bibig natin. Nakuha po ninyo? Bahal wala lahat ng ginagawa natin para sa Diyos kung yung bibig natin walang preno. Kung yung bibig natin ay laging nagagamit para sa mga bagay na hindi yung anak ko may mga kaklase ito na lagi nilang ginagamit yung OMG or oh my God very loosely or madalas nilang sinasabi sa kahit ano na lang. At lagi ko sinasabi sa anak ko, sabi ko, na you need to tell them not to use this phrase, oh my God, loosely because it's not right. Sabi ko, sabihan mo sila na just say, oh my.
Hindi, oh my God. Kasi, kasama sa 10 utos yun, tama? Do not take the name of the Lord your God in vain. Kaya kung oh my God ka ng oh my God, kahit na sa mga walang kabuluhang bagay, kaya Diyos ko naman, Diyos ko naman. Kung ganyan ka ng ganyan, kahit na sa walang kabuluhang bagay, you are taking the name of the Lord in vain. Using it in a way that is not pleasing to Him. Kasi banal na pangalan yun eh. In fact, alam niyo ba, may mga sinasabi yung mga Bible historian na noong unang panahon, yung mga nagsasabi ng salita ng Diyos, kasi dati sinusulat lang nila sa balat ng hayop, di ba? Yung salita ng Diyos. Yung pagsalita. Pag naluma na yung balat ng hayop na yun, naghihiwa-hiwalay na, lumulutong na, yung mga salita doon na nakasulat, bago yung mabura, isasali nila sa ibang balat ng hayop. And do you know na sinasabi nila may mga scribes yung tawag doon sa mga nagsasali ng Biblia. In fact, sa Bible, nandun sila, tinatawag silang mga scribes. No? Pag sinasali nila yung Bible at dumarating sila sa pangalan ng Diyos, bago nila isulat yung pangalan ng Diyos, ang sabi ng ibang mga Bible historians, hihinto muna sila, maghuhugas muna sila ng kamay. And then, tsaka nila, pag nalinis na rin kanilang mga kamay, tsaka nila isusulat yung pangalan ng Diyos. Ganon, kataas yung pagbibigay nila ng respeto sa pangalan ng Diyos. And now, sa ating generation, ganon-ganon na lang, yung mga bata na nasa edad na ni Jamel o mas bata pa sa kanya, na kahit ano lang, oh my God, oh my God. Kung Kristiyano ka, narinig mo sila, bawalan mo. Amen? Yung mga anak mo sa bahay, narinig mo, huwag niyong gagawin yan. Why? Hahayaan mo ba na sa presensya mo, sa harap mo, na binabalahura yung pangalan ng Diyos na pinaglilingkuran mo? Kung halimbawa, pangalan ng nanay mo yan, di ba? Yung binabastos pangalan ng nanay mo, pangalan ng tatay mo, are you just gonna stand and watch and not do something? Pangalan ng asawa mo, binabalahura. Siyempre, may gagawin tayo, di ba? Dapat lalo sa Panginoon. Minsan may pinapanood lang si Jamel ng mga videos at ginagamit nila. Jamel, how many times we told you, don't watch those kinds of videos. Bakit? Dinidisrespect yung pangalan ng Diyos. Kaya, dapat, sabi niya rito, if you are a religious person, control. Dapat meron tayong control sa ating bibig, may control tayo sa ating mga salita. Okay? If not, ang sabi niya, your religion is vain. And then, last verse. Salamat sa Panginoon, wala pa pala sa Jesse. Verse 27 na tayo. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So, sa verse 26, tinuturo niya sa atin kung paano tayo mag-behave sa ating pananalita, sa ating pag-isip, sa harap ng Diyos. And then, sa verse 27, yung ating action bilang mga mananampalataya. Sa church natin, halimbawa sa church natin, meron tayong mga tao na mga widows, na mga, sinasabi nito, fatherless, o mga orphans. Yung wala na talagang umaasikaso sa kanila. Yung wala na umaaruga sa kanila. Yung huli natin na widow nito, si Nanay Olga, kasi nabalo siya. Mag-isa na lang siya, di ba? Kaya lang, kinuha na siya ng anak niya sa Maynila. So kung meron tayong mga widow na wala nang mag-aaruga sa kanila, dapat tayo bilang isang church, bilang isang family church, mag-express sa kanila ng pag-aalala, pagtulong kung may kakayahan.
orphans, ganun din. Dahil lang sabi niya, yun ang essence ng totoong sumasampalataya sa Panginoon. Hindi natin obligasyon lahat ng widows sa mundo. Lahat ng orphans. Wala tayong kakayahan. But kung meron dito sa ating kalipunan, then, kung ano ang tulong na mayabot natin, dapat ginagawa natin. Alam niyo ba si nanay, nung nandito siya, besides nung support na binibigay ng church natin sa kanya, napakababa lang ng support na binibigay natin sa kanya, pero lagi po namin niyang inabutan. Inaabutan ko siya, inaabutan siya ni misis ko, iba pa yung inaabot ko, iba pa yung inaabot ni misis ko. And then, pag meron tayong mga bisita rito ng mga pastors or pumupunta tayo sa bayan, alam niyo ba na may mga pastor na inabutan din si nanay? Kaya si nanay laging ganado yan pumupunta sa Big Sunday. Kasi may nag-aabot sa kanya. At blessing yun. Blessing yun, privilege yun ni nanay kasi widow siya. At yun ang isang obligasyon natin. Hindi dapat tayo maging masama yung pakiramdam natin. Dahil widow sila eh. Gusto mo ba ng gano'n? Sige, magpaka-widow ako na. Ayaw mo naman siguro, di ba? Kaya mga kapatid, blessing yun. Yun ang sinasabi ng verse na ito. Sa mga orphans, sa mga widows, dapat may puso tayo para sa atin. Okay? Yun ang kabuuan ng sinasabi dito ng chapter 1. Isa yun sa bunga ng pananampalataya na ibinigay sa atin. In fact, tayo hindi lang tayo naging matulungin sa mga widows natin at sa mga orphans kung meron man, kundi naging matulungin tayo sa abot ng ating makakaya sa bawat isa. Pagkapag may mga nagkakasakit, inaabutan natin ng konting tulong o mga prutas at kung ano man ang makakapag-encourage sa kanila, inaalala natin sila. Yung iba, katulad ni Kuya Jun, dahil si Kuya Jun, alam natin, PWD siya, maliban sa amin, may iba pang tumutulong sa kanya. At yun ay binibigay natin kung kailangan niya. Kaya, I hope wala tayong feeling na buti pa siya, tinutulungan niya siya tayo. Kung gusto po ninyo, magpaka-PWD. So I hope yung puso natin, amen, sa Panginoon ay umiiral. Katulad ng aral na natutunan po natin. Tayo na natin ito ngayon. Yan po ang bunga ng pananampalataya na tinignan natin sa Diyos. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salita. Paalala po ninyo na aming tinanggap sa umaga nito, lalo na dito sa aklat ni James sa chapter 1, Panginoon. Patuloy niyo po aming gabayan, at turuan, at aralin, at paalalahanan sa mga susunod pa po namin pag-aaral dito po sa aklat na ito. Nawa sa mga salita po ninyo na aming mananalig at natanggap ay ito po ay patuloy na magtuwid sa aming mga buhay. Lalo na, paulit-ulit na sinabi na kailangan po namin kontrolin ang aming mga bibig, ang aming galit sa lahat ng pagkakataon na ito ay aming nararamdaman at nararanasan. Sapagkat ito ay hindi gumagawa ng matuwid sa inyong harapan. At kung ito ay makokontrol po namin, ang aming mga salita at ang aming galit sa pamamagitan ng iyong kabutihan, Lord, ito po ang makakalagot po sa inyo. Ito po ang gagawa ng kaswiran sa inyong harapan. At alam po namin, Panginoon, na ito'y kaya po namin sapagkat nasa amin ang inyong biyaya at ang inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po sa bawat isa sa mga po ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope kayo may pinagpara sa salita ng Diyos, mga kapatid. Awitin po natin ang aming awit sa ating pagbabatian.
Amen. Salamat sa Panginoon. Manalangin po tayo sa ating pagkaloob. Tingnan natin si Ate Teresa kung natin sa panalangin sa Panginoon. Amen. Salamat po. Wala pa lang boses siya.